dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sara, manang-mana ka sa ama mo Sabi ko naman sa inyo nung nakarang araw, di ba? Yung pagpunta-punta ni Sara sa Dahig, ito ay nagpaplano na. Kinukuha mga kababayan yung basbas ng ama niya. Di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Kaya yan din po mga kababayan, yung pong sinasabi ng mga ilang mga magagaling sa politika tulad ni Lito Banayo. She decided to run for vice president with BBM without the blessings of her father. At that point in time, hindi sila nag-uusap masyado. Strange yung relationship nila. This time, because her father is in jail, the relationship became very close. Nakita nyo noon daw mga kababayan ko, talagang malayo sila sa isa't isang mag-ama. Nagkamali po ba tayo doon? Sa mga sinasabi natin? Totoo naman, di po ba? Na talagang dati nga hindi nga natin malaman bakit sinusuway ni Sara yung kagustuhan ng ama niya. Kaya nga yung iba mga kababay, marami kung ano-ano na iniisip nila. Kesyo mayroon daw ginawa si Digong na masama kay Sara na hindi mapatawad-tawad ng ama niya. Kesyo kung ano-ano pa, di po ba? Ngayon parang ganun ang nangyayari. Eto, sinasabi ni Lito Banayo na na talagang etong dalawa na itong mag-ama hindi magkasundo. At sa pagbisita ni Sara, paggagamit niya kay tatay niya, eto mga kababayan, nakakakuha na ng mga advice na po pwede niyang gawin. Kaya nga ho mga kababayan, yung pagdideklara niya ng mas maaga, abay advice ng tatay niya. Ang problema ho ngayon, ganire. Ganire. Yung pagpoproklama ni Sara ng napakaaga, napasama Lalong napaghandaan ng mga makakalaban niya. Nakuha nyo, tandaan nyo, wala hong nanalo pa ng napakaagang magdeklara na lalaban bilang Pangulo. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, isipin nyo, kung si Sara Duterte ay hindi nga makasundo yung tatay niya, taong bayan pa kaya? Ganito kabobo yung mga DDS, hindi nila maisip. Na Boss Mike, bakit mo sinasabi yan? Yung tatay nga niya, hindi niya makasundo, taong bayan pa kaya? Yung tatay nga niya, hindi niya makasundo, si Pangulong Bongbong pa kaya? Sipin yung maigi. Masama kasi ugali. Tao pa ko Diba mga kababayan ko? Ay, nako mga kababayan ko. Tuloy. Siyempre, nagre-repair. I think... Late na yung pagre-repair. Late na. Considering that she was in The Hague 2 weeks before, the decision to throw her hat formally in the ring was made in The Hague. Kita nyo? Kung ano ho yung kanyang sinabi, hirap na hirap pa nga Kung ano po yung sinabi niya sa kanyang talumpati na yung kanyang press release, yung kanyang pa-press con na siya'y tatakbo mga kababayan ko, yun po ay galing yun, nabuo sa Dahig sa pamamagitan ng pag-uusap nilang mag-ama. Wala ho si Digong dito, hindi niya ho masyadong nasusubaybayan kung ano talaga kalakaran. Kaya mali-mali rin yung advice ng tatay niya. Bukod sa sinasabi nila na siraulo na si Digong, saan kayo nakakita ng gano'n kinuhanan pa ng advice ni Sara Duterteng gunggong. Saan kayo nakakita? Wala na sa katinuan si Digong pero kinukuhanan pa rin niya ng advice yun? Ipapayo ng sirana ang ulo? Hindi ako may sabi yan Ang may sabi niya sila Pulong, si Sara, si Baste, tsaka si Kitty. Sila nagsasabi na siraulo na yung tatay nila Wala na sa katinuan. Hindi na matino ang mag-isip. Di ba? Ulyanin na, wala nang makilala. Siraulo na. Pero bakit hinihingian pa
ng advice ni Sara kung sira na ang ulo nun. Ganun ba yon, mga kababayan ko? Kapag ka sira ulo, hingi ka sa kapwa mo sira ulo ng advice, ganon. Oh. Ang dami ko pang tatalakayin, kaya lang mga kababayan ko, sige, isa pa. Eto, mga kababayan, ano naman ang masasabi ng Malacanang at ni Pangulong Bongbong sa pag-aanunsyo? Oy, wag nyo nga tinatakot. Tinatakot nyo yung tatlong itlog. Wag natin takutin. Dito na tayo. Ano ang masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Pasok! Good luck nga. Ayan. Sabi ni Pangulo, ano? Good luck daw. Good luck. Good luck nga. Yan ang reaksyon, tanging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, narinig ng Pangulo ang pahayag ng Vice Presidente at ang tanging nasabi nito ay good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Good luck. Yan ang Bakit? Kayo lang ba marunong maging sarcastic? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Jojo Chavez, Tiger, Marian Tomas, mga late kayo, Heidi Pantino. Lucy Minigawa, JC, mga late kayo, isa pa kayo. Ito mga kababayan ko kapag dumali si Pangulo, kita nyo, good luck lang yung sinabi, sakit na yung mga DDS dito. Nasasaktan sila dyan. Sabi ko sa inyo mga kababayan ko si Pangulong Bongbong pag nagsalita yun, si Sara, visit na visit yun Isang salita lang yan Mapipikon nyo ba si Pangulo? Hindi nyo mapipikon yan. Hindi nyo mapipikon. Hindi nyo mapipikon si Pangulo. sabi nito ay good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Di bahala na kayong umisip kung paano yung ibig sabihin ni Pangulo. Di ba? Ganun lang yun. Po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Hindi daw masasabi ni Atty. Claire Castro. Lagi mga kababayan, Ay Morena, late ka na. Leia, 27, late ka na rin. Wala na. Good luck. Yun ang tatak ni Presidente Marcos ngayon. Noong panahon ni Nino. Noynoy Aquino, Anong Eddie Wow. Ay, ito naman, good luck. Sa issue naman ng paghingi ng tawad ni Vice President Duterte dahil tinulungan anya niyang manalo sa eleksyon si Pangulong Marcos, sinabi ni Castro na dapat tandaan na pareho lamang silang nagtulungan nung kampanya. Kung ako nga yan, hindi ho ganun ang sasabihin ko Unang-una, aminado si Sara na siya lumapit kay Pangulo. Ang daming bidyong nagkalat yan Sabi ni Sara, lumapit ako kay Bongbong Marcos at sinabi ko na pwede bang ako na lang ang maging vice presidente mo? At tutulungan kita sa pagiging sa kandidatura mo? Mga kababayan, sa totoo lang hindi na kailangan ang tulong ng isang Sara Duterte na bobo. Sapagkat, mga kababayan, ang kasikatan ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 hindi matatawaran. Hindi kailangan ng bobong katulad nito para manalo si Pangulong Bongbong. Kahit na sino ang maging vice presidente ni Pangulong Bongbong Marcos noon, sigurado na yung panalo noon. Kaya mga kababayan ko, yung mga tatanga-tanga, bobo, mangmang na mga DDS na nagsasabi dahil kay Sara kaya nanalo si Pangulong Bongbong, panaginip nyo lang yun. Isang guni-guni nyo lang yun. Parang yung sinasabi ni Marcoleta sa West Philippine Sea na guni-guni lang daw. Tanga-tanga. Mga tanga. Ulitin ko lang.
Noong panahon na yon, sabik na sabik sila. Nasabi ko na yata to sa Bingador. Ulitin ko lang ho yung sinabi ko. Noong panahon na yan, ang taong bayan sabik na sabik sa pamumuno ng isang Marcos. Sabik na sabik sila na magkaroon ng isang Ferdinand Marcos Sr. na maging presidente. Hanap-hanap nila yan. Kaya ang taong bayan, mga kababayan, walang gana. Nung marinig nila na nagproklama si Manny Pacquiao, Isko at sino pa ba yung isa? Si Lenny Robredo. Hindi ho ganun kainit nun. Pero ho, noong nagdeklara, kahuli-hulihan na nagdeklara na tatakbo bilang Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, yung pong mga kumampi na kay Isko, kay Lenny, kay Pacquiao, lahat po yan mga kababayan nagpuntahan kay Pangulong Bongbong. Ang tao pa mo ha! Ganun ang nangyari. O, kita nyo, doon na ho nag-umpisa na magdiwang ultimo mga bata matanda ang sinisigaw, BBM! May sinigaw bang Sara Duterte? Ngayon, ikukumpara natin. Nagdeklara itong isang lukalukan to. Mayroon ba ngayong mga sumisigaw na ganong karami? Mayroon bang sumisigaw na, Sara, magnanakaw? Yun meron ang sinisigaw. Pero yung Sara, ang pag-asa ng bayan, wala ho. Walang sumisigaw ho na ganon. Bakit? Walang dating. Kasi alam ng taong bayan kung gaano kabobo katanga ka mangmangpo. Ang tao pa mo ha! Imbes mga kababayan matuwa yung mga Pilipino, binabas ngayon itong Sara Duterte nyo. Kayo na lang dyan Sa totoo lang, kayo na lang ang mga natutuwa. Wala nang iba. Kaso paano mga kababayan? Tignan nyo naman. Ganito yung kanilang panawagan. Tulad netong gasolito. Tignan nyo mga kababayan, paano mananalo itong itong kakampi ni Sara Duterte, itong grupo nila. Tignan nyo mga kababayan, congressmen, huwag kayong magkakamaling pumirma. Matatapos kayo, puro pagbabanta. Yan ba? Yan ba magiging presidente nyo? Puro pagbabanta. Tulad ng sinabi ko kanina. Ano sabi ko mga kababayan ko? Si Sara Duterte ang hangaring gumante. Hindi magsiserbisyo sa taong bayan. Ang gusto ni Sara, kitang-kita naman. Si Sara, ang gusto niya, siya ang pinagsisilbihan. Parang isang renang kamukha ni Fiona na kailangan inaalayan natin siya. Ganon ang gusto ni Sara. Mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nagsisilbi. Siya yung nagsiserbisyo. Kita nyo mga kababayan, sabi nga ni Mima, si Pangulong Bongbong Marcos may sakit na nga. Siya pa yung nagtatrabaho. Yung walang sakit na makapal at malapad ang muka, gala ng gala, kung saan nangangampanya, ibang bansa. Di ba dapat tumulong siya? Pero anong ginawa niya? Imbis na tumulong, naninira pa. Hindi lang ang Pangulo ang sinisiraan, kundi pati ang sarili nating bansa. Maging yung San Juanico Bridge ni Apo Lakay na ganda-ganda na ngayon okay na, maayos na dahil na-renovate na katulad ng mukha ni Kitty. Aba mga kababayan, imbis na na ipagmalaki, sinisiraan pa. Diba, mga kababayan ko? So, paano? Ayos na, mga kababayan? Siguro naman, nasulit ko na yung katuwaan nyo. Alam nyo, mga kababayan, yan lang naman ang aking kaligayahan. Mapasaya kayo. Kaya, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Inabot na tayo ng oras at tanghalian na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing,
Mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike